from usaping tungkol sa kalikasan, dumako naman tayo patungkol dito sa ginanap ng Department of Science and Technology, ito yung tinatawag na Electronics Designs Competition. So ngayong umaga kikilalanin natin yung mga talaga nakakatuwa dahil makikita mo dito yung mga kabataan, talagang ipinapakita nila yung kanilang talento, galing at husay. Diba? Sa siyensya. So ngayon, umaga makakasama po natin. Let us all welcome our two very special guests from UP Diliman College of Engineering. We have Juan Paulo Espiritu. We also have from Rizal Technological University, Renz Bobadilla. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning. Alright, so syempre, Dayan. Syempre, excited tayo malaman. Bago tayo pumunta sa kanilang mga products, umpisahan muna natin, ano ba itong itong competition na to? Anong main objective nito? Yung competition na to ng DOST is a first po siyang ginanap this year. First electronics design competition ng DOST, Fishered. And yung team po nitong competition na to is Smarter Energy po. Okay. Okay, Paulo, bakit nyo naisipan syempre na since first nga siya, no, ever na competition on about sciences and all, na pwede nyo ma-innovate, bakit nyo naisipan na sumali agad? Malaki siyang opportunity to apply yung natutunan namin na electronics design para magamit siya sa relevant topics at yung mga issues na meron sa community ngayon. Okay, so I understand you're from two different teams. So, ilang teams ang sumali dito sa DOST competition nito? And sabi nyo kanina nationwide, no? So, ilang schools din yung sumali? And ilang teams lang din yung na-filter papunta sa Actually po, yung pagkakalam namin is 100 plus schools yung nagpasa ng entries sa DOST. Then, in-eliminate yun down to 72. From 72 down to top 30. From top 30, pumili sila ng 18 finalists. 18. From sa 18, doon na pinili yung tatlong mananalo. Tatlo pong mananalo. Ano ba yung usual na criteria na hinahanap sa isang project? Yung pinaka-basic na yung highest innovativeness. Okay. So, kailangan talaga innovative yung mga students sa design. So meaning may existing product na mas pauunlarin nyo lang, ganun ba yun? Or okay lang din na mag-invent din kayo ng bagong product? Start kayo from scratch talaga. Mas maganda kung totally new. Basta innovative. Okay, speaking of products, ito na, pinaka-exciting part ng ating interview ngayong umaga, Jules. Alamin na po natin yung kanilang mga naging produkto bawat team. So, umpisahan natin kay Juan Paulo Espiritu from UP College Diliman, yun nga, College of Engineering. Ano ginawa niyong produkto? Tinatawag namin itong 3D Print Earth. Isa siyang 3D printer na imbis na mamahaling plastic ang ginagamit, gamit niya ay recycled plastic na galing sa plastics na bote, mga grocery bags, gano'n. So, 3D printer or tawag Print Earth? Print Earth. So, ito ay out of printer, nagpiprint talaga ng 3D object. Kanina nga nung nakapanayam ko si Paolo, kanina akala ko, nagpiprint siya, flat paper pa rin, pero naka 3D form. 3D na mismo. Yung pala, talagang 3D object yung lumalabas. Pero bakit may earth? Yung kasi recycled materials lahat. Ayan, so yun yung maganda. Ano ba yun? For the whole competition, mas maganda ba kung merong hollow recyclable material siya? Yes po. Alam ko po kasi part din po ng criteria na gumamit kami from recycled materials. Kasi part yun ng creativity po. Sumunod po kasi din na mataas yung creativity. Before we go into Ren's product, tanungin muna natin ulit yung sa 3D printer. Anong sa tingin mo yung magandang mabe-benefit kapag inilabas nyo nito just in case na magkaroon kayo ng desisyon na papapatent na natin ito? Anong tingin mo yung maitutulong nito sa society? Given na yung recycled plastic niya yung ginagamit niya pang print, makakabawas ito ng malaki sa ating plastic waste generation. Okay. So, malaking To bagay. create objects na po pwede nating magamit din. Useful rin. Yung mga cube na nakita natin na pinrint out, pwedeng gamitin yun, i-recycle sa mga office, di ba? Pwedeng gamitin. Kasi sino mag-i-imagine, di ba, usually kapag printer, of course, paper. Paper diba? with flat object. lang. Ngayon, 3D talaga. Alright, si Renz naman, ano naman yung product ng team ninyo? Yung product ng team namin is a homebrew microcontroller-based solar wind power generator. So, yung project namin is made of recycled materials, then wind generator and solar panel. Okay. So, yung
yung kakaiba dito sa project namin, mostly gumamit kami ng recycled materials na nakikita mo lang sa bahay. Oh, kasi nabanggit din natin kay Renz kanina na anong kaibahan niya sa mga ibang solar panel, yung mga nakita natin na gumagamit na rin ng solar energy form kasi kalat na rin yung ganun eh. So, ano yung nagpanalo sa kanila? I believe third place ang group nila, Renz. Ayun, no? nakikita natin ngayon So, sa ito screen. pala, made out of mga recycled materials. Yes po, kung mapapansin po ninyo, yung windmill namin is made of PVC pipe lang. And then yung ginamit naming pampaikot dito is yung bisikleta, yung gulong ng bisikleta, yung kadena. Tapos yung pinaka inaano namin dito is yung generator namin, which is made of sirang hard disk, yung neodymium magnets ng hard disk. Then nag-wind kami, ginamit namin yung magnet ng hard disk. Tapos yung ginamit namin pang-wind, yung expansion shield, yung or usual na tinatawag nila sa ano is yung TOX, yung inaano lang sa pader. Then yun po yung ginamit namin para mabuo namin yung generator namin. Okay, so, syempre, magtapos. So, congratulations muna kay Paolo and kay Renz. First place and third place. So, we want to know plans after winning. Anong mga upcoming activities? May mga plano ba kayong to siguro innovate palalo yung Expand produkto, na, diba? expand? Anong plans ninyo? Before, plano kasi namin ipapatent yung product. Pero before that, sana i-improve pa namin para ready siya for commercial use. Okay. Kami din, ganun din yung plan namin. Actually, nakikipag-coordinate namin na sa amin yung administration ng school kasi nga very proud sila sa amin na nanalo kami. And then susuportahan nila kami sa pag-improve pa ng project and kung sakasakaling ma-commercialize yung project namin. Uy, tutulungan make nila sure lang, pag lumabas na yan, may discount kami ni Jules. Ayan, so lalo na, no, syempre ma-excite tayo niyan, Dayan, lalo na first kasi na competition, tapos ito yung mga first products talaga nila. So inaasahan natin na in the near future talagang nasa market na rin siya mismo. So, yun nga, paano nyo mako-convince, paano nyo mako-convince yung mga boss natin, yung mga audience natin na tangkiligin itong produkto na ginawa ninyo? Sa 3D printing nga, kahit ano, pwede mong gawin from out of nothing. Magkaka-physical actual object ka. Kahit ano talaga. So, yung applications niya, practically everything talaga. At saka mabilis, nasabi nga niya kanina, mas mapapangalagaan yung kalikasan natin kasi made out of mga recycled materials na siya. So, makakabawas tayo ng plastic. Most especially sa Quezon City kung saan talagang, di ba, pinush na rin nila no plastic. No plastic, oh. Friends? Ako, ang masasuggest ko lang para sa mga nanonood natin is, lalo na sa mga estudyante ng engineering is, go lang ng go. Kung mahilig ka magbutingting, lagi ka nakakasira, sige lang, okay lang yan. Kasi doon naman tayo nagsisimula eh. Kung pag nagkamali tayo, doon tayo natututo. So, ganun din kasi naman kami bago kami napunta dito sa inaupuan na. Ayan, may napulot pa tayong aral. Oo, alright. Congratulations, Paolo and Renz. Proud na proud kami dahil at a very young age, di ba, nakakaisip sila ng mga ganito at talagang naipapakita nila yung husay at galing ng mga Pilipino na pwedeng ipanglaban, no? International, talagang world-class yung mga kanilang products. Siyempre, batchmates ko yan. Oo, mga UP, di ba? So, at syempre, marami tayong natutunan. Maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning. That was Juan Paulo Espiritu and Renz Bobadilla. Yan. Thank you so much, and congratulations. Thank you. Right.